Kamusta ka-anime? Welcome sa The Anime PH. Sa video na ito ay tatalakayin ko ang pinakamalakas na pamilya o clan sa mundo ng Jujutsu Kaisen. Ito ay walang iba kundi ang clan na kinabibilangan ng pinakamalakas na Jujutsu sorcerer na si Satoru Gojo. Ilang libong taon na ang nakalipas bago ang simula ng main story ng Jujutsu Kaisen na itatag na o meron na actually Gojo clan. Isa ito sa pinakamatandang clan ng mga Jujutsu sorcerer sa bansang Japan. Subalit gayunpaman kahit na merong mahabang history ang Gojo clan sa mundo ng Jujutsu Kaisen, sa isang miyembro lamang ng Gojo clan halos nakatutok ang kwento ng Jujutsu Kaisen manga at anime. At ito nga ay kay Satoru Gojo lamang ang strongest Jujutsu sorcerer sa kasalukuyan. Dahil sa ganitong takbo ng kwento, maraming fan tuloy ng Jujutsu Kaisen ang walang masyadong ideya tungkol sa ibang miyembro ng Gojo clan. Kaya naman para mas maintindihan ang kwento ng astig na anime na ito, sa video na ito ay tatalakayin ko at ipapaliwanag ang mga bagay na alam ko na may kinalaman o konektado sa Gojo clan. Mga ka-anime, ang pinagmulan ng Gojo clan ay maaaring i-trace back sa karakter na ang pangalan ay Michizane Sugawara. Ayon kay Panda at Maki Zenen, si Michizane Sugawara daw ay one of Japan's big three vengeful spirits at isang big shot Jujutsu sorcerer sa Jujutsu world lalo na noong Heian era. Ang Heian era, mga ka-anime, ay panahon kung saan lubhang sobrang mas malakas daw ang mga Jujutsu sorcerer at cursed spirits kumpara sa ibang point ng history. Kung baga, ito ang golden age ng mga Jujutsu sorcerer at cursed spirits. Kaya naman ang maging isang big shot o sa madaling salita, importanteng tao nung panahon na yon kung saan maraming malalakas na cursed spirits at Jujutsu sorcerer ay nagpapatunay lamang kung gaano kalakas si Michizane Sugawara. Kung maaalala nyo mga ka-anime sa Jujutsu Kaisen Volume 0, nireveal na ang pamilya ni Satoru Gojo at pamilya ni Yuta, isa ring special grade sorcerer, ay parehong mga descendant ni Michizane Sugawara. Sinasabing ang pagiging related kay Michizane Sugawara ang isa sa mga eksplanasyon daw kung bakit si Satoru Gojo at Yuta ay pinanganak na meron halos unlimited na amount ng curse energy. Ang inborn na talent at kapangyarihang ito na taglay nila ay dahil ang kanilang ninuno o ancestor ay ang isa sa pinakamalakas na Jujutsu sorcerer sa history. Bagamat hindi pa ipinakita o dinitali sa kasalukuyang kwento ng Jujutsu Kaisen, considering na si Michizane Sugawara ay isa sa pinakamalakas na Jujutsu sorcerer sa history at siya ay ancestor ni Satoru Gojo, malaki ang posibilidad mga ka-anime na si Michizane Sugawara ay ang pinakaunang user ng Six Eyes, ang espesyal at makapangyarihang mata na exclusive lamang sa Gojo clan at ngayon kasalukuyang taglay ni Satoru Gojo. Ang Six Eyes mga ka-anime, para sa mga hindi pa nakakaalam, ay kailangan upang magamit o mamaster ang Limitless Technique. Ang espesyal na matang ito at ang Limitless Technique ay ang isa sa pinakamalaking rason kung bakit si Satoru Gojo ay ang strongest Jujutsu sorcerer ng new generation. Para mas mabigyan diin kung gaano ka-espesyal ang Six Eyes ng Gojo clan, gusto kong banggitin ang detalyeng ito. Maliban sa katotohanang tanging mga ipinanganak lamang mula sa Gojo clan ang nagkakaroon ng Six Eyes, alam nyo ba na madalas inaabot muna ng ilang daang taon bago meron ipanganak ulit sa Gojo clan na may taglay na Six Eyes? Hindi rin pwedeng magkaroon ng dalawang user ng Six Eyes ng sabay. Ibig sabihin, kailangang mamatay muna ang kasalukuyang nagtataglay ng Six Eyes bago may ipanganak ulit na bagong inheritor ng espesyal na matang ito. Anyway, makalipas ang ilang daang taon matapos mamatay si Michizane Sugawara, isang karakter na taglay ang Six Eyes mula sa Gojo clan ang ipinanganak. Hindi pa natin alam sa ngayon ang kanyang pangalan dahil hindi pa ito nabanggit sa kwento. Subalit para mas may paliwanag ko ng mabuti ang tungkol sa karakter na ito mula sa Gojo clan na taglay ang Six Eyes at kung ano ang naging parte niya sa kasaysayan ng Jujutsu Kaisen world, kailangan ipaliwanag ko muna mga ka-anime sa inyo nang mabilisan lang ang tungkol kay Tengen Sama. Ito ay dahil si Tengen Sama ay konektado sa mga Jujutsu sorcerer ng Gojo clan na nagtataglay ng Six Eyes sa nakaraan at maging sa kasalukuyan. Kagaya ng alam na ng maraming fan ng Jujutsu Kaisen, si Tengen Sama ay isang immortal Jujutsu sorcerer na nabuhay thousands of years ago bago pa man magsimula ang Heian era. Isa siya sa pinaka-importanteng karakter sa mundo ng Jujutsu Kaisen na hindi dapat mawala o mamatay. Ang dahilan nito mga ka-anime ay dahil ang kanyang barrier technique ang promoprotekta sa mga Jujutsu high locations. Sa madaling salita, kung mawawala si Tengen Sama, ang buong Jujutsu society ay babagsak.
Kaya naman mula noon hanggang sa kasalukuyan ay pinoprotektahan siya ng mga Jujutsu Sorcerer. Dahil sa kanyang Immortality Curse technique, si Tengen Sama ay hindi namamatay kahit ilang libong taon pa ang lumipas. Subalit ang teknik niyang ito mga ka-anime ay nagbibigay lamang sa kanya ng kakayahan na maiwasan ang kamatayan at hindi ang katandaan. Ibig sabihin, immortal siya pero ang kanyang katawan ay tumatanda pa rin kagaya ng isang ordinaryong tao. Ito ang dahilan kaya kailangan niyang lumipat ng katawan kada ilang daang taon sa isang espesyal na tao. Kung lilipas ang ilang daang taon at hindi si Tengen Sama makakasanib sa ibang katawan, ang kanyang sariling katawan ay mag-i-evolve to the point na hindi na siya maikukonsidera na isang tao. Siya ay magiging para na rin isang cursed spirits at ang mga barriers na promoprotekta sa Jujutsu world kagaya ng nabanggit ko kanina ay babagsak. At worst case scenario, siya ay magiging isang nilalang na maaaring makaapekto sa buong sangkatauhan. Kaya naman para maiwasan ang evolution ng katawan ni Tengen Sama, kailangan niyang sumanib o i-absorb ang katawan ng isang espesyal na tao. Ang espesyal na taong ito na napili na sasaniban o i-absorb ni Tengen Sama ay tinatawag ng mga Jujutsu Sorcerer na Star Plasma Vessel. Ang isang halimbawa ng isang Star Plasma Vessel ay si Riko Amanai. Sa buong kasaysayan ng Jujutsu Kaisen World mga ka-anime, meron lamang 3 Star Plasma Vessel na ipinakita na pwedeng saniban ni Tengen Sama. Ang unang pagsanib ni Tengen Sama sa isang Star Plasma Vessel ay nangyari around 1,000 years ago. Sa panahong ito ng kasaysayan, isang evil Jujutsu Sorcerer ang lumutang at tinangkang pigilan ang pagsanib ni Tengen Sama sa Star Plasma Vessel sa pamamagitan ng pagpatay sa Star Plasma Vessel. Mabuti na lang sa kaparehong panahon ding yon, kagaya ng nabanggit ko kanina, isang miyembro ng Gojo Clan ang ipinanganak na merong taglay na 6 eyes. Ito ang pumigil at tumalo sa evil Jujutsu Sorcerer at nagligtas sa Star Plasma Vessel, dahilan para matagumpay na makasanib si Tengen Sama sa katawan ng Star Plasma Vessel. Nga pala ang evil Jujutsu Sorcerer that time na nagtangkang pumatay sa Star Plasma Vessel ay walang iba kundi si Kanjaku. Para sa mga hindi updated sa kwento ng Jujutsu Kaisen, si Kanjaku mga ka-anime ang evil Jujutsu Sorcerer na nasa loob ng patay na katawan ni Sogoro Gito at kumukontrol ngayon sa katawan ni Gito. Ngayon, ang tanong, papaanong si Kanjaku na natalo ng 6 eyes ng Gojo Clan thousands of years ago ay nasa kasalukuyang panahon at kinukontrol ang katawan ni Gito? Immortal rin ba siya kagaya ni Tengen Sama? Ang sagot mga ka-anime ay hindi siya immortal kagaya ni Tengen Sama, na kaya niya lang mag-exist o mabuhay ng ilang libong taon dahil ang kanyang curse technique ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang ilipat ang kanyang isip at kaluluwa sa katawan ng ibang tao at kontrolin ang katawan ng taong ito. Although natalo si Kanjaku ng 6 eyes user ng Gojo Clan thousands of years ago, hindi siya nito tuluyang napatay. At kahit napigilan siya at natalo ng unang 6 eyes user ng Gojo Clan, hindi si Kanjaku sumuko sa kanyang mga balak. Maigi siyang nagplano ulit at naghintay sa panahon kung kailan ulit kakailanganing lumipat ng katawan ni Tengen Sama. At makalipas nga ang more or less 500 years, kinailangan ulit sumanib ni Tengen Sama sa katawan ng isang bagong Star Plasma Vessel. This time para masigurado ni Kanjaku na hindi napapalpak ang kanyang plano at wala ng 6 eyes user galing sa Gojo Clan ang haharang at pipigil sa kanya bago pa dumating ang nakatakdang panahon ng pagsanib ni Tengen Sama sa katawan ng bagong Star Plasma Vessel. Advance nang gumawa si Kanjaku ng paraan para patayin ang bagong inheritor ng 6 eyes sa Gojo Clan. Sa bandang huli, matagumpay niyang napatay ang bagong inheritor ng 6 eyes. Nagawa niya ito dahil sa kung anumang paraan ang ginamit niya, nagawa niyang ma-infiltrate ang Gojo Clan nung panahon kung kailan sanggol pa lamang ang bagong inheritor ng 6 eyes at hindi pa kayang lumaban. Hinanap rin ni Kanjaku ang pangalawang Star Plasma Vessel na sasaniban dapat ni Tengen Sama at pinatay niya rin ito in advance. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga hakbang ito, kampante na si Kanjaku na wala nang makakapigil sa kanya at magtatagumpay na ang kanyang plano. Subalit sa hindi niya inaasahang pangyayari, ilang araw bago dumating ang nakatakdang araw ng pagsanib ni Tengen Sama sa Star Plasma Vessel, isang user ng 6 eyes mula sa Gojo Clan at bagong Star Plasma Vessel ang lumutang. Kinalaban ng 6 eyes user si Kanjaku at sa pangalawang pagkakataon ay natalo ulit si Kanjaku ng 6 eyes user galing sa Gojo Clan. Naging matagumpay rin ulit
ang pagsanib ni Tengen Sama sa bagong Star Plasma Vessel. Ngayon, ang bagong tanong mga ka-anime, di ba pinatay ni Kanjaku ang Six Eyes Inheritor nung sanggol pa lang ito? Bakit ngayon may Six Eyes user na biglang nalang lumutang? Ang isang posibleng eksplanasyon o theory dito mga ka-anime ay ganito. Marahil matapos mapagtagumpayan ni Kanjaku na mapatay ang sanggol na inheritor ng Six Eyes ay may pinanganak ulit agad na sanggol sa Gojo clan na meron ulit Six Eyes. Tapos para maprotektahan ito sa anumang klaseng tangka sa buhay nito habang sanggol pa ito at hindi pa kayang lumaban, marahil ay sinikreto ng Gojo clan ang tungkol sa pangalawang sanggol na merong Six Eyes. Mahigpit nilang prinotektahan ang impormasyon tungkol sa pangalawang sanggol na nagtataglay ng Six Eyes to the point na pati si Kanjaku ay hindi ito nalaman. Well, considering kung gaano ka-rare mamana ang Six Eyes na minsan inaabot muna ng ilang daang taon bago may panganak ulit na sanggol na taglay ito, understandable mga ka-anime kung bakit sobrang nagulat si Kanjaku sa biglaang pagsulpot ng isang Six Eyes user para pigilan siya sa pangalawang pagkakataon. Hindi niya inaasahan na sa maikling panahon lamang matapos niyang patayin ang sanggol na merong Six Eyes ay may ipapanganak ulit agad sa Gojo clan na bagong inheritor ng Six Eyes. Isang milagro kung maituturing ang pangyayaring iyon ayon kay Tengen Sama, kaya naman nabanggit niya sa chapter 145 sa manga na naniniwala siya na ang kanyang kapalaran ay konektado daw hindi lamang sa Star Plasma Vessel kundi pati na rin sa Jujutsu Sorcerer na taglay ang Six Eyes. Anyway, makalipas ulit ang ilang daang taon, during Edo period naman sa Japan, may isa ulit Six Eyes inheritor na ipinanganak sa Gojo clan. Nga pala para sa mga hindi pa nakakaalam, pag ipinanganak ang isang Six Eyes user sa Gojo clan, given na ito ang magiging head o pinuno ng kanilang clan. Ang Zenin clan naman na kinabibilangan ni Maki at Megumi ay may ganito ring tradisyon. Sa Zenin clan, mas pinipili naman nila na ang susunod na magiging pinuno ng Zenin clan ay ang nag-inherit o nakamana ng Ten Shadows technique. Nabanggit ko ang Zenin clan at ang Ten Shadows technique nila mga ka-anime dahil sa parting ito ng kwento, ang Six Eyes user sa panahong ito na head ng Gojo clan at ang Ten Shadows technique user naman na head ng Zenin clan ay nagkaroon ng matinding pagtatalo sa isa't isa na humantong sa isang matinding labanan sa pagitan nilang dalawa. Base sa pahiwatig na nabanggit sa manga chapter 117, marahil noon nung maglaban ang pinuno ng Zenin clan at pinuno ng Gojo clan, ang head ng Zenin clan ay dihado na sa kanilang laban at matatalo o mamamatay na, kaya naman nagdesisyon ito na at least isama ang head ng Gojo clan sa kanyang kamatayan. Gamit ang Ten Shadows technique ng Zenin clan, sinumo ng head ng Zenin clan ang pinakamalakas na Shikigami na kahit sa buong kasaysayan ng Zenin clan ay wala pang nakakatalo at nakakontrol. Ang Shikigami na ito ay walang iba kundi si Mahoraga. Dahil sa abilidad ng Shikigami na ito na maka-adapt agad sa kahit anumang teknik na makita o matanggap nito, ang tanging paraan para matalo si Mahoraga ay atakihin ito ng isang sobrang lakas na teknik na hindi pa nito nakikita sa isang tirahan lang para hindi na ito mag-survive at maka-adapt sa teknik. Kung alam gamitin ng Six Eyes user na head ng Gojo clan ang Hollow Purple technique that time at ginamit niya ito agad para atakihin si Mahoraga, marahil ay natalo niya ito. Subalit sa kung anumang dahilan, hindi niya natalo si Mahoraga at siya pati na rin ang head ng Zenin clan ay napatay ng Shikigami na si Mahoraga. Ang insidenteng iyon mga ka-anime ang dahilan kung bakit may malalim na hidwaan ang Gojo clan at ang Zenin clan hanggang sa kasalukuyan. Paglipas ulit ng ilang daang taon matapos mamatay ang pangatlong user ng Six Eyes, ipinanganak ang pinakabagong inheritor ng Six Eyes. Ito ay walang iba kundi ang strongest Jujutsu sorcerer ng kasalukuyang panahon, si Satoru Gojo. Sa taong 1989, nung ipinanganak si Satoru Gojo, ang mundo ng Jujutsu ay nagbago. Dahil sa kanya, maraming mga masasamang curse user ang napilitang magtago dahil sa takot sa kanya. Sa murang edad, may mga organisasyon at individual rin na tinangkang ipapatay si Gojo. Sa chapter 96 ng Jujutsu Kaisen manga, makikita na nung bata pa si Satoru Gojo, merong ipinatong na pabuya sa kanyang ulo para sa kung sino mang assassin na makakapatay sa kanya. Pero kagaya ng inaasahan, ni isa sa mga assassin na ito na nagtangka o nagplanong atakihin si Satoru Gojo ay walang nagtagumpay. Karamihan nga sa mga ito ay hindi na nakagalaw dahil sa takot nang maramdaman nila kung gaano kalakas ang curse energy ni Satoru Gojo. Anyway, lumipas ang ilang taon at dumating na nga ulit ang panahon kung saan kailangan na ulit ni Tengen Sama sumanib sa katawan ng bagong Star Plasma Vessel para hindi siya mag-evolve. Sa panahong ito, 16 years old na si Satoru Gojo at kagaya ng kanyang mga ancestors na naging user ng Six Eyes, ang kanyang misyon at tungkulin ay protektahan ang Star Plasma Vessel at siguraduhin na matagumpay ang pagsanib ni Tengen Sama sa katawan ng bagong Star Plasma Vessel. Nga pala ang identity ng Star Plasma Vessel sa panahong ito ay si Riko Amanai.
Sa bandang huli, kagaya ng nakita natin sa Season 2 ng Jujutsu Kaisen, hindi nagtagumpay si Satoru Gojo sa kanyang misyon dahil napatay si Riko ng isang assassin bago pa man siya makarating sa lokasyon kung nasaan si Tengen Sama. Kagaya ng alam na natin ngayon mga ka-anime, ang pangalan ng assassin na pumatay kay Riko Amanai ay Toji Fushiguro, ang ama ni Megumi. At ang client na nag-hire kay Toji para gawin ito ay isang mayamang religious organization na kontra sa pagsanib ni Tengen Sama sa Star Plasma Vessel. That time, yun ang alam ni Toji Fushiguro at ng Jujutsu Society. Subalit ang hindi nila alam mga ka-anime ay ang katotohanan na si Kanjaku, ang evil Jujutsu sorcerer from thousands of years ago, ang totoong nagplano pala talaga at may gusto na pigilan ang pagsanib ni Tengen Sama sa Star Plasma Vessel. Sa pagkakataong ito, imbis na personal na siya mismo ang lumabas at umatake para patayin ang Star Plasma Vessel kagaya ng ginawa niya 2 beses na sa nakaraan at parehong pumalpak, ngayon ay minanipula ni Kanjaku ang mayaman na religious organization na nabanggit para ito ang gumawa ng paraan para patayin ang Star Plasma Vessel na si Riko. Dahil sa pagkamatay ni Riko Amanai, si Tengen Sama ay tuluyan nang nag-evolve at nag-iba ang itsura. Ayon kay Tengen Sama, hindi lang itsura daw niya ang nagbago kundi pati ang kanyang buong pagkatao. Dahil sa kalagayan niya ngayon, siya ay hindi na daw maituturing na isang tao bagkus para na siyang isang cursed spirits. Sa loob ng ilang libong taon, ang evolution na ito ni Tengen Sama ang gustong mangyari ni Kanjaku at natupad na nga ito. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kanyang mga plano. Ito pa lang actually mga ka-anime ang simula ng kanyang mas malaking plano na posible na niyang magawa dahil isa ng cursed spirits si Tengen Sama. Kagaya ng alam na natin, makalipas ang ilang taon matapos ang evolution ni Tengen Sama, namatay si Sogoro Gito. Kung napanood nyo ang movie na Jujutsu Kaisen Zero, sigurado ako na alam nyo mga ka-anime ang rason kung bakit namatay si Geto. Anyway, ninakaw ni Kanjaku ang bangkay ni Geto nang hindi nalalaman ni Satoru Gojo. Gamit ang kanyang curse technique, nilipat ni Kanjaku ang kanyang isip at kaluluwa sa patay na nakatawan ni Geto at ginamit ni Kanjaku ang katawan ni Geto bilang kanyang bagong host. Dahil sa epekto ng kanyang curse technique, ngayong nasa katawan na siya ni Sogoro Geto ay kaya na rin niyang gamitin ang mga abilidad na meron si Geto nung nabubuhay pa ito. At isa na nga rito mga ka-anime ay ang curse technique ni Geto na kailangan ni Kanjaku para may pagpatuloy ang kanyang mga plano kay Tengen Sama. Ang special technique ni Sogoro Geto, ang Curse Spirit Manipulation, isang rare na ability na nagbibigay sa gumagamit nito ng kakayahan na isomon at i-manipulate ang mga cursed spirits. Gamit ang abilidad na ito, maaari nang i-manipulate ni Kanjaku si Tengen Sama dahil si Tengen Sama, kagaya ng nabanggit ko kanina, ay hindi na isang tao kundi isa na ring cursed spirits. Subalit bago ito magawa ni Kanjaku, kailangan niya munang makagawa ng paraan para mawala ang strongest Jujutsu sorcerer na promoprotekta kay Tengen Sama. At ito nga ay si Satoru Gojo. Base sa kanyang mga experience nung nilabanan niya ang mga nakarang user ng Six Eyes ng Gojo Clan, alam ni Kanjaku na hindi siya mananalo kay Satoru Gojo. Kaya naman, imbis na direktang labanan si Satoru Gojo, napagdesisyonan ni Kanjaku na gumamit ng paraan para maisil o maikulong si Satoru Gojo gamit ang Prison Realm, isang special grade cursed object. Ang ideyang ito na isil si Satoru Gojo sa Prison Realm ay sobrang gandang ideya para mapigilan ang Six Eyes user na hadlangan siya sa kanyang mga plano. Nasabi ko ito mga ka-anime dahil kagaya ng nabanggit ko kaninang simula, hindi pwedeng magkaroon ng dalawang user ng Six Eyes ng sabay. Kaya naman kung mapagtatagumpayan ni Kanjaku na maisil o maikulong si Satoru Gojo sa Prison Realm habang buhay, wala nang ipapanganak sa Gojo Clan ulit na may taglay na Six Eyes. Maliban na lamang syempre kung papatay ni Satoru Gojo mismo ang kanyang sarili sa loob ng Prison Realm. Sa ganitong paraan na pagtanto ni Kanjaku na basta hindi lamang papatay ni Gojo ang kanyang sarili sa loob ng Prison Realm, hindi na mauulit ang nangyari sa nakaraan kung saan bigla na lang may sumulpot na bagong Six Eyes user ilang taon lang matapos niyang patayin ang ipinanganak na sanggol na taglay ang Six Eyes sa Gojo Clan. Syempre sa kasalukuyan, hindi lang si Satoru Gojo ang membro ng Gojo Clan. Kaso, since base sa impormasyon during nung Shibuya arc na ang Gojo Clan daw sa kasalukuyan ay literal na one-man team of Satoru Gojo lang, hindi ko na inaasahan ngayon na sa mga future chapter ng Jujutsu Kaisen ay may mga magpapakita pang sobrang lakas na karakter kagaya ni Satoru Gojo na mula sa Gojo Clan at pipigil kay Kanjaku sa iba pang mga masasamang plano nito. At dito nagtatapos mga ka-anime ang episode natin ito tungkol sa Gojo Clan ng Jujutsu Kaisen. Maraming salamat ka-anime at umabot kayo sa puntong ito ng video. Sana ay nakatulong ang video na ito para mas maintindihan natin ang kwento ng astig na anime na ito.
Kung may gusto kayong isuggest na topic tungkol sa Jujutsu Kaisen na gusto nyong talakayin ko sa susunod na mga episode ng The Anime PH, pwede nyo itong i-comment sa comment section sa baba. At syempre bilang suporta sa channel na ito, sana ay mag-iwan kayo ng like mga ka-anime at mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Muli, maraming salamat at shoutout sa inyo ka-anime!